At sa punto pong ito, makakausap natin ang panganay na anak ni Secretary Jessie Robredo na si Aika Robredo. Magandang gabi sa iyo, Aika. Magandang gabi rin sa iyo, Jessica. Okay, magkapangalan pala tayo, no? Jessica Marie o Jessica Oo May? nga eh. Okay. Thank you, ha. This is not Jessica an easy Marie. time for you. So we appreciate very much na humarap ka sa amin to share with us some of your thoughts and your sentiments. Okay, kumusta kayo? Siguro, Jessica, well, sa ngayon, lahat kami coping pa rin. Pero tulad ng sinabi ko yesterday, medyo napaghandaan namin to. Kasi, sabi ko nga, while we are hopeful, we are realistic at the same time. So, kahit masama pa rin yung balitang nakuha namin kanina, more or less, may konting preparation na rin. How's your mom and how are your sisters? Kumusta sila? Actually po, my mom and my sisters, they've been very good at coping, I think. Napakatatag po nila, especially my mom. Okay naman po sila. Sa totoo po, nakakatulong sa amin yung lahat ng dasal at lahat na nag-e-express ng kanilang pagmamahal kay Papa. Gaya po kaninang umaga, galing kaming airport papunta sa funeraria. Nagulat kami na yung mga tao naka-line up sa kalsada with the yellow ribbons, and then may mga cards pa sila na nagsasabi na parang mahal namin ikaw o welcome home. Nakagaan po siya ng loob at nakakatulong sa aming lahat. Ano ang plano ng pamilya Aika? I understand that around 11 o'clock, dadalhin siya dun sa cathedral. Tama ba yun? And then there are also plans, I understand, na dalhin dito sa Maynila ang labi ni Secretary Robredo bago ibalik uli sa Naga? Opo. Starting tonight, I think around 11 or 12 noon, nasa Archbishop's Palace kami until Thursday. And then sa Manila, nasa Manila kami on Friday and Saturday sa Kalayaan Hall in Malacanang. And then afterwards, babalik po kami ng Naga. May na-set na ba, Aika, na burial date? Mukhang sa Tuesday po, pero pinag-uusapan pa kasi namin. Kina-finalize namin yung plans. Nagka-coordinate din kasi kami sa City Hall dito. Kinakausap din namin yung ibang kapatid ni Papa. But mukhang sa Tuesday po namin gagawin yun. Okay. When was the last time na nakausap mo ang iyong daddy ba o papa ang tawag niyo, Aika? Papa. When was the last time? Magka-text po kami nung Saturday actually. Pero medyo ano naman kasi yun normal naman sa amin na magkausap araw-araw. Yung conversation namin was just, tinext ko siya, tinanong ko anong oras ba aalis yung bus ko sa gabi. Kasi talagang the plan was, uwi kami ng Naga nung Saturday night. And then, sumagot lang siya, 9 p.m., alis tayo ng condo ng 8 p.m. So, totally unexpected yung pagkuha niya nung private plane para to go straight to Naga, Aika? Actually, nung Friday, pinag-iisipan niya na. Kaya lang, I think kapag kinausap niyo po kasi yung staff niya, medyo noon siya na pabago-bago ng isip. Halimbawa, kapag medyo naging impatient siya, the next time na, halimbawa, nasa Manila siya, supposedly may plane siya or magbabus siya sa gabi, pauwi ng Naga. Pero pag naisip niya na, hindi, gusto ko na umuwi ngayon, kung kaya niyang makakuha ng afternoon flight para mas maaga yung uwi niya, gagawin niya. So actually, yung pagkuha niya ng private plane nung Saturday, hindi naman siya extraordinary kasi parang natural talaga sa kanya na laging nagmamadali. So I think that time, excited lang talaga siya umuwi. Kasi long weekend, lahat kami pupunta dito. And tama ba na yung bunso ninyong kapatid was supposed to join a swimming competition or she was going to receive some award? Actually po, oo, city meet niya kasi nag-swimming yung kapatid ko nung Saturday. Kaya lang, nung time na yun, nung time ng flight niya, alam niya na naman natapos yung events. Actually, nag-aantay na lang, yung kapatid ko kasama niya yung friends niya, nag-aantay na lang sila ng text ng sundo. So, kumbaga, alam niya naman na hindi rin makakapunta yung papa ko pa uwi kasi alanganin na nga yung schedule. So yung pag-uwi niya is more of talagang excited sa umuwi. Like,
in any normal weekend, na the soonest na pwede siyang umuwi, uuwi talaga siya. Okay. Nabasa ko kanina yung essay na sinulat mo, no? When your dad won in the Ramon Magsaysay Awards, parang ikaw daw yung isa sa mga napiling gumawa ng essay about Magsaysay awardees. Can you share with us yung kwento sa likod ng essay na yon? Yung Ramon Magsaysay essay po, nung 4th year high school ako, it's an essay writing contest open to all high school students actually. And then yung English teacher ko that time, she asked me to write something about an awardee. And parang ako naman, while sabihin natin it is convenient to write about him, I think yung pinaka-advantage ko noon was I knew a side of him that a lot of people didn't. So yung essay ko was very personal. In essence, basically, andun yung pinaka, siguro, lesson na natutunan namin magkakapatid sa kanya. Which na is? Kahit anong gawin mo, kung mag-doktor ka, mag-teacher ka, or kung ano man, kailangan pagbutihin mo siya. It doesn't matter kung ano yun, basta nakakatulong ka, okay ka. Okay. And I know you wrote something about kahit ang dami-dami niyang ginagawa, he always found time for you. Yes. Actually, ano yan before kasi nakatira kami sa house ng grandparents ko sa father side, tradition siya na we eat together. So, nung mayor pa siya, lunch and dinner, dito kami sa bahay. Yung lunch is very feasible kasi everywhere sa Naga is mga 5 to 10 minutes away. Ngayon na lumipat kami sa Manila, he makes it a point to be home by 7. Kain kaming sandali. Kung may lakad man siya after, okay lang, daan siya sa bahay. And then, alis pa rin siya after. He just makes sure na tuloy pa rin yung ganun. Kaya... At tinuturuan ka pa niya sa math subject mo, nasulat mo doon pagka medyo mahirap na, to the rescue siya. Tama ba? Dati po yun. Ngayon yung kapatid ko na yung mga tinuturuan niya ngayon. Favorite memories, if you don't mind, Aika? Ano yung pinakamahirap makalimutan about your dad? Ako po kasi it's more of the everyday memories na talaga hindi makakalimutan. Kasi he made sure na kasama siya sa daily routine. Gaya yun, as simple as eating dinner at home. Kahit Friday, pagte-text siya ng mga 6:30, magtatanong. Kasi usually Friday, medyo kami ng kapatid ko lumalabas. Tatanong pa rin niya, kakain ba kayo sa bahay? Otherwise, Monday to Thursday, talagang effort for him na umuwi just to be with us, kwentuhan over dinner, and then go on with kung ano man yung dapat namin gawin. So, I think yung pagka-simple ng ganong klaseng tradition, yun yung pinaka-maaalala namin. In the same way na yung lesson na iniwan niya sa amin, ganun din, na hindi mo kailangan maging, parang don't aim for the grand gestures. No matter how simple it is, if it makes someone happy or if it helps someone, it doesn't matter, it's okay. Because that's what counts. Sorry, Aika ha, isa pa. Pwede bang, if you can share with us that one message that you would like to tell your dad? Alam niya naman po yun actually, yung tatay ko po malambing. So, yung mga I love you din, I don't think, I regret not saying it to him kasi it's something na we say on a daily basis. So, on that regard po, I don't think meron akong kailangan sabihin na hindi niya pa alam. And pareho po yun sa mga kapatid ko. Kaya ay magaan din siguro yung loob namin ngayon kasi wala kaming mga what if ganito, na sayang. Kasi talagang okay po talaga kami. Thank you very much, Aika. Our prayers for you and your family, and we pray that God will give you the strength to pull you through this tragedy. Maraming salamat sa iyo at magandang gabi. Okay, magandang gabi rin, Jessica.